Mayong buntag kanatong tanan mga kigsuunan o sa atong mga suking tig subaybay sa atong mga programa ang Buhing Kamatuoran 101. This morning atong pagapadayon no paghisgot mahitungod sa discipleship, and here we are on focus sa mao nga leader. So in the book of 1 Thessalonians chapter 2 7 to 12, but we were gentle among you like a nursing mother, taking care of her own children. So being affectionately desirous of you, we were ready to share with you not only the gospel of God, but also our own selves, because you had become very dear to us. For you remember, brothers, our labor and toil. We work night and day, that we might not be a burden to any of you, while we proclaim to you the gospel of God. You are witnesses of, and God also, how holy, righteous, and blameless was our conduct toward you believers. For you know how, like father with his children, we exhorted each one of you and encouraged you and charged you to walk in a manner worthy of God, who calls you into his own kingdom and glory. Now, ang pangutana, mao ni ang gusto sa usa ka member, mao ni ang ilahang ginapangita sa mga member sa usa ka leader. Una, be consistent. Ang leader kinahanglan maging consistent. Number 2, makita na to dinhi be yourself, be real and transparent. Ang usa ka leader kinahanglan transparent. Tinuod siya ang kaugalingon, dili siya bakakon, dili siya unsa pa na. And then listener. Makita po nato dinhi sa 1 Thessalonians chapter 2. Listener. Gihulagway diri ang father. And then makita po nato dinhi as a father, nasa authority. Authoritative siya. It means dili siya paling-paling sa iyahang mga decisions. And then makita po nato dinhi ang leader kinahanglan honest even when it's hard. Pwede gyud dapat may honest gyud ta. Bisan pag mga sitwasyon nga lisod man, pero kinahanglan nga maging honest ta. Musulti ta sa tinuod. And then be patient and forgiving. Ang usa ka leader kinahanglan forgiving. Dili siya bitter. Dili ang usa ka leader gadumot. Mapanasayloon ang usa ka leader. And then encourager. Naay mga panahon nga tinuod ang mga member action og kapang luod og usahay kita mga leader tinuod di po taganahan usahay, pero we are encourager no matter what happen. So then ang usa ka leader loving and compassionate. Loving and compassionate. So dili siya kining gitawag og garbuso. Dili siya mapisnagdanon. And then maluluyon siya ang usa ka leader. And then ang usa ka leader, a person of prayer. Kung atong lantawon, he is a man of prayer, gud ang leader. In every way, mainampuon gud siya. Before mulakaw, muna ako nakita sa uban ng mga pastor, uban ng mga leader, tinuod gud maayo gid na. Mainampuon. And then sunod, biblical. Sa tanan nga mga decisions, biblical sa tanan nga mga kung pwede kada lihok
kung pwede, no, ah, gibase sa pulong sa Ginoo. And then humble. Ang leader kinahanglan humble. Dili siya garboso. Ang gikatagakan sa uban tungod kay garboso. Sama ni Lucifer nga naging garboso na siya, gusto na siya nga mo labaw pa sa Ginoo. And ang Ginoong Dios dili ganahan niya na. And then ang usa ka leader lead by the Spirit of God. Dili iyang kaugalingon. And then ang usa ka leader flexible. Mao gina ang usa ka leader, dapat flexible siya. And then ang usa ka leader example. So a good example, dili man gyud perfecto pero but muna ingon nga dili man perfecto tong kinabuhi pero dili badlungon, dili pasaway. Muna ato hinumduman no wala man jud leader pod nga perfecto. Kini akong ipanulti diri usahay dili nato ni makita sa amo, di ninyo ni makita sa amo mga leader. Pero we are on ourselves nga paningkamot nga mahimaya ang Ginoong Dios. Dili at least nga to be honest dili badlungon. Masipyat man mi, ako masipyat man ko. Pero at least nga dili ta pasaway sa kalibutan. Dili ta badlungon sa kalibutan. Tinuod dili lalim mahimo nga leader. Tungod kay ang tanan nga araw, tanan nga mata naa sa imuha. Tanan nga mga pag-distract pamaagi ni tanas nakatutok sa imuha. Nakatutok sa amo nga mga leader. Munang what I'm saying today in continuation sa atong ag-iskutan, pray for your leader. Ampo igid ninyo inyong leader. Ingon nga mao ni gusto no group members nga ganahan sila sa usa ka leader. So gapangita ang uban og mga perfecto nga mga leader, eloquent nga mga leader. Wala na to na gibutang diri nga eloquent. Tungod kay daghang mga eloquent pero dili good example pud ang kinabuhi. Or garboso. So please pray sa amo mga leader tungod kay dili basta-basta. Giingon ni Apostle Paul dinhi we were gentle among you like a nursing mother taking care of her own children. Munang kami gapaningkamot mi nga maampingan kamo. Mga members sa church ginaampingan. Gipaningkamutan nga mutubo. Tinuod naaman joy kada leader na may mga discrepancy. Na may mga masaway kay wala joy perfecto nga leader. Pero at least i-cherish ninyo no ang inyong leader nga mag-lead sa inyo mag-atiman sa inyo maging good example padayon sa inyo dili man gyud perfecto ang pag-good example pero at least gapaningkamot ana siya nga bahin. Muna nga tungod kay gapangita man gyud kita og usa ka leader nga maayo ato pong tarungon atong kinabuhi. Mao po na ako masulti. Kita mga members atong tarungon atong kinabuhi tungod kay ang mga leader paningkamot pud sila ang kinabuhi. So dili nato pud yamangan kay sila man in return ga paningkamot man sila. Ga himo man sila sa ilahang parte. Ga desire man sila nga diin ang Ginoong Dios mag-glorify silang kinabuhi. But sometimes tungod kay naapamalagitan nila lawasa mo nang masipyat gyud sa mga pulong. Tungod kay napamatuod lang kana nga walay perfectong tao, so walay perfectong leader. So kung ang inyong leader gapaningkamot, paningkamuti po ninyo yung kinabuhi. Ang maging good example po.
But it doesn't mean hang kung masipyat man ninyo ang leader, masipyat na lang pud mo, magkasala na lang pud mo. No, dili. Kung dili, i-continue ninyo ano man, kanya-kanya man ta mga tubang sa Ginoong Dios. Isig pa ning kamo tataghimog maayo. Ana sa nga bahin. So I hope nga kini karon nga buntag nagpa-remind kini sa ato how a leader display Christ-like character diha sa usa ka church or diha sa usa ka sa group sa discipleship. So kanilang ug daghang salamat ang Ginoong Dios magapanalangin kanato.